Peanut. Ha? Labas tayo, nak? Sama ka sa akin. Tingin tayo ng guitar. Tsaka tingin lang kita ng damit, nak. Ha? Ito tayo ng Value Village. As tingnan kita pala ng damit, nak. Ha? Sa mama ko. Titingin tayo ng guitar. Dun sa Long and McQuaid. Sa tapat ng Value Village, ha? Sama ka sa akin, bunso, ha? Pakis mo na, pakis mo na. Bango naman. Bagong ligo ka. Bagong ligo din ako. Parehas tayong bagong ligo. Ganun na. Kaya ligo, ha? So, bago kami umalis, guys, kasi iwawa ko lang to dun sa lake and then mag-grocery na rin ako ng konti. I-update ko muna kayo kasi para dun sa mga walang idea, panoorin nyo muna yung last 2 videos na ginawa ko bago tong bidyong to. Anak, saglit anak, ha? Bago tong bidyong to. So, yung nakaraang video natin na may pinapunta na nga ako dito, pinag-training ko na. Tinuro ko na magtulak ng baka, tinuruan ko ng mag-milking, and then doon sa nakaraang video naman natin na tinawagan nga ako ni boss bandang 7 AM in the morning, and then sabi niya sa akin, Purge, asan na yung sinasabi mong kaibigan mo na gusto mong ipasok? Sabi niya ganon. So nagulat ako. So kasi para sa kaalaman ng lahat, lagi ko po kasing tinatanong si boss every 2 weeks, boss, hindi pa ba tayo kukuha ng tao? Kasi di po ba, kung kayo laging nakasubaybay sa mga vlog natin, alam nyo na may umalis kaming 2 Mexican. So pinakita ko, tinuro ko kayo dito sa bahay. Kita nyo, bakante yung kwarto sa tapat, bakante yung kwarto sa baba. So lagi ko siyang tinatanong, boss, hindi pa ba kayo kukuha ng tao? Kahit isa, may papasok akong kaibigan ko. So sabi niya, hindi pa eh. So lagi ko kayong ina-update. Lagi ko sinasabi sa inyo, wala pang plan si boss kumuha. So marami nagko-comment, marami nagme-message. Laging sinasabi, Sir Purge, baka pwede kami dyan. Sir, ako na lang, sir, ako na lang. So mamaya, sasabihin ko sa inyo yung mga reason why hindi ako makasagot. Dahil nga, laging sinasabi sa akin ni boss, wala akong plan eh. Hindi, okay na yung tao. So ang ginawa ni boss, yung mga schedule is in-adjust. Ang nagpapakain doon sa mga baka is yung mga anak niya, and then yung dating driver nung nagpapakain ng baka, inilagay sa amin as milker. So, to make the story short, tinawagan ako ni boss. Nagulat ako kasi bago pa ako, may mga ilan din nagsabi sa kanya. Actually, may pumunta dito na dating worker dito na matagal nagtrabaho dito. And then, PR na. And then, after na PR, umalis. Then, pumasya lang nung minsan, nagtanong din siya kung may bakante, may papasok daw siya. Pero nagkausap na kami, sabi ko, kakakausap ko lang niya kay boss. Sabi kong ganon. Hindi pa daw siya kukuha. Sabi kong ganon. Pero sa kabila nun, tinanong pa rin niya si boss. Ang sagot din sa kanya, wala din daw planong kumuha. So nagulat ako, 7 AM tinawagan ako, Purge, asan yung kaibigan mo ipapasok? Kailangan ko ng isang milker. Sabi niya ganon. So sabi ko, ha? Okay boss. Kasi alam na namin ang ugali niyan eh. Magsasabi yan ay sa amin bago yan magsabi kung saan na consultant. Ngayon, nagulat ako, naalaman ko, wala pa lang siyang ibang sinabihan. Kasi before, nung nabanggit ko nga sa inyo, before, nakakapagpasok pa kami ng tao dito, ilan na yung ipinasok ko na tinawagan ko, then mga hindi pumunta. Kung natatandaan nyo, may na-interview tayo before na nagsisisi, na pinapupunta ko, hindi pumunta. And then, sayang, di sana naka-apply na ng PR. And then, marami pa, may mga naipasok tayo after makuha yung working permit, umalis. So, nakakahiya, ang ending, dahil lumayas nga pagkakuha ng working permit, mga sumunod na hinar ni boss, puro Mexican na. So nagulat din yung mga kasama ko. Kasi hindi pala lahat sila sinabihan. Ako lang yung sinabihan na magpasok daw ako ng isang worker na kaibigan ko. So may tinawagan na kagad ako noon. Kung napanood nyo yung last video natin, ang dami kong tinawagan, di po ba? Ilan yung tinawagan ko, lahat walang makakapunta, walang may available. Tapos may mga some issues. Ang una kong tinawagan nun is yung kaibigan ko na 6 months pa lang dito, nawala na ng trabaho. So that time nakikiusap siya, nagmamakawa sa akin na baka pwedeng ipasok ko dito. Pero nung mga panahong yun, wala kaming bakante, hindi kailangan ng tao. Panay ang follow up niya, panay ang message niya sa akin, pero wala akong maisagot kasi nga walang bakante. So may mga iba ding nagsabi, sobrang dami. Lahat yun tinawagan ko. Wala ni isang makapunta right away. Kasi
panoorin nyo. Kung kayo talagang matagal na nakasubaybay dito, alam nyo yung mga sinasabi ko. Baka kasi sabihin nyo, bakit sa dami ng tinawagan mo, wala makapunta? Kung nanonood po kayo lagi ng vlog ko, alam nyo kung bakit hindi sila kagad nakapunta. So sa dami ng tinawagan ko, wala agad-agad makapunta. So bakit kailangan ASAP? Kasi kapag hindi agad nakapunta dito, masisingitan tayo ng ibang lahi. So ayun na nga. Yung sinabi ko sa inyo doon sa last vlog na may pupunta na rito, actually the whole day magkausap kami, planado na pupunta na siya talaga dito. Sabi niya bukas ng umaga Perds, madaling araw pupunta na kami dyan. Then alam niyo maghapon na kami magkausap, tinor ko na siya sa farm, tinor ko na din siya dito sa bahay. Ito yung kwarto mo, ito yung ganang-ganan, ito yung accommodation mo, ganang-ganan. So ano siya, open work permit, ang asawa niya dito, may trabaho. Ang ending, kinahapunan, biglang nag-change of mind. So planado na, pupunta na kinabukasan, madaling araw sila alis. So hindi na natuloy. Lagi naman ako may backup. So may tinawagan kagad ako na yun agad ay nag-confirm. So sabi ko nga, di ba? Ang haba na ng usapan, nasayang na yung oras, nasayang na yung time ko na makipag-usap, itinor ko na dito sa farm, sa kwarto niya, magiging kwarto niya. Hindi din pala tutuloy. So may tinawagan ako on the spot. Yun yung isa sa option ko. Yung nasa Vancouver. Na sinabi ko sa inyong inihatid ko nung Lapu-Lapu Day. Ang nangyari noon, magang-haga pumunta siya dito. So pagpunta niya dito ng umaga, dito ko na siya pinag-lunch. I-training ko na. So na-train ko na siyang magtulak ng baka, na-train ko na siyang mag-milking, inihatid ko pa siya pa Vancouver. Then lumipas yung one day, hindi siya nagpaparamdam. Nakakatunog na ako. Kasi this is not the first time na nangyari. Na dati, may mga ipinasok kami dito, wala pang 1 week, may umiiyak. Wala pang 1 week, may nag-back out. So, alam niyo yung nakakahiya lang na nag-start ka na, ipaprocess na yung LMIA mo, and then hindi ka tutuloy. So, nakakahiya, di po ba? Now, alam niyo yung reason why ganito akong pumili ng tao. So, sobrang dami ko na talagang na-encounter na hindi makasagot. Dahil this is not a easy decision. Napakahirap pong decision talaga nito. Hindi nyo po malalaman, madaling magsabi. Actually, hindi lang sila yung tinawagan ko, marami pa akong ibang tinawagan. Nag-selection ako doon sa mga comments na kinontak ko. And then, alam nyo yung, imagine niyo na lang yun. Nakapag-training na dito, naka-duty na, inihatid ko Vancouver. Bakit hindi tumuloy? So, may mga bagay kasi akong hindi masabi sa vlog. Kaya gusto ko kapag nakausap ko, doon ko na lang siya i-discuss. Doon sa mismong tao nakausap ko na gustong mag-start dito. Ngayon, may nakausap na po ako. May pupunta na ulit. Dahil nga nag-back out yung pinag-training ko na dito na inihatid ko sa Vancouver. May kausap na po ako. Actually, papunta na siya ngayon. Siya yung talagang, kilala nyo to. Na-interview ko na to sa vlog natin. Siya yung, yung iniwan ng girlfriend na sabi niya dati, na pinapupunta ko before na hindi tumuloy. Nagsisisi siya. Na gusto niya, sabi niya pag nagkabakante tutuloy na siya. So naka-apply siya ng vulnerable open work permit. So lumabas na yung open work permit niya, so pwede na siyang lumipat dito. So pinapupunta ko na siya ngayon dito. Pero sabi ko nga sa kanya, i-confirm mo sa akin kung tutuloy ka, kasi baka mamaya nag-aantay na naman ako sa'yo, hindi ka na naman tutuloy. So hindi ba kayo nagtataka sa dami na nagko-comment, lagi sinasabi ako na lang, sila na lang daw yung kunin ko. Pero pag tinawagan ko na, bakit hindi natutuloy? Yun yung bagay na hindi ko masabi dito sa vlog. Siguro darating yung time na masasabi ko. Pero alam niyo po kasi, sabi ko nga sa inyo, dito kasi sa amin, hindi tumitigil yung gatas ng baka tuloy-tuloy. So hindi pa pwedeng ma-stop yung production. Actually, pinaubayan na sa akin ni boss. Sabi niya sa akin, basta Perds, kung sino ipapasok mo, yun na yun. Actually, nung pinapunta ko dito yung kaibigan ko, hindi na in-interview. Hindi na niya hinarap. Sabi ko lang, boss, na dito na yung friend ko. Sabi niya sa akin, busy ako, Perds. Pero kung may tiwala ka dyan, okay, may tiwala ako sa'yo. Pag simulain mo na, i-train mo na, and then ka na siya makakapag-start, papras natin yung LMIA, itur mo na doon sa bahay kung saan siya tutuloy. So, yun po yung hinahanap ko. Hindi nyo na kailangan ng interview, hindi nyo na kailangan ng resume. Pagdating nyo dito, you can start right away. Ayan na yung bahay, 120. So, kaya nga lang yung iba, pag tinatawagan ko nga, nahihirapang magdesisyon, kaya hindi sila matuloy-tuloy. May mga bagay po kasi kaming napag-uusapan na pag tinatanong ko, doon na sila nagdadalawang isip. Kaya hindi sila matuloy-tuloy dito.
So sana itong tinawagan kong to ngayon, which is kilala nyo to, na interview ko na to dito. Siya yung dating pinapupunta ko na hindi tumuloy, din nagsisisi. Sabi nga niya, sana pala tinanggap ko na lang Sir Perds. Dahil this is not the first time naman po. Marami ako dating pinapupunta on the spot. Sir, pwedeng next month. Sir, pwedeng 1 week, 2 weeks. Sabi ko, hindi pwede po kasi eh. Kasi hindi mag-aantay yung employer. Then after 2 months, 3 months, sumatawag sa akin, Sir, available pa po ba? Sana pala sir, tinanggap ko yan. So marami pa akong experience na ganan. So sabi ko nga sa inyo, pinagkatiwala na sa akin ni boss na kung sino yung ipapasok ko dito, they can start right away. And then kung tatanungin nyo naman ako sa comments, kasi may mga nababasa ako, Sir, pwede ba kami pumunta dyan, direct mag-apply? Ilang beses ko na po itong sinabi. Hindi nyo lang siguro napapanood yung mga vlog natin na nakaraan. Napakarami na pong napunta dito. Kaharap pa si boss, kinakausap naman ni boss, ini-entertain ni boss. Pero pag talikod ninyo, yung resume ninyo, shoot po sa basurahan. Ilang beses ko na pong sinabi yan. Napakarami pong pumupunta dito. Tatanggapin ni boss yung resume nyo, pero itatapon lang yung sa basurahan pag alis na ninyo. Maraming beses ko na yan sinabi. Sabi nga po sa inyo, nakuha siya ng tao by referral namin. Dahil kami, yung nagtatrabaho dito, kita niya kung paano kami magtrabaho, kita niya kahit papano, siguro na kami nagtagal. And then, marami na rin siya experience na basta lang dumating dito, kumuha ng work permit, kalalabas lang ng work permit, umaalis. So, parang ika nga ay kung hindi kita recommended. Kasi sabi ko kay boss, Sir, I guarantee you na hindi ito yung tipong pagkakuha ng working permit ay aalis. Sabi kong gano'n sa kanya. So, kaya parang wala siyang tiwala kung sino-sino lang yung tatanggapin niya. Kasi alam na niya yung ugali ng Pilipino, ilang beses na yung pagkakuha ng working permit umaalis. And then take note guys, nung pinagsimula ko na dito, nag-training na yung kasama kong taga Vancouver, alam nyo, sabi ng mga ibang lahi, nagulat sila. Kasi even sila, hindi sila sinabihan. Ako lang yung sinabihan. Ngayon, sabi nga nung mga kasama kong Pinoy, Perds, buti na lang sinabihan ka ni boss. Kasi kung nagsabi yan ay doon sa ibang lahi na naman ang ma-hired. Ang hirap kausap kasi hindi nag-i-English. So kami nag-a-adjust. Kaya hindi kami matututo dito mag-English. Kaya hindi na-improve yung English namin dito. Kasi hindi din makausap ni boss yung ibang lahi. Hindi nag-i-English. Isa lang yung nag-i-English sa kanila. Yun yung translator nila. So nahihirapan si boss. Before kasi, nagulat kami. Kulang ng isang tao, kulang ng 2 tao. Magugulat kami, may darating dyan ng Mexican. Biglang, ano yun, itinitrain na nila. Pinapahawak na nung machine, nagmi-milking na, nagtutulak na. Sabi namin, ano to? Yung pala, yun na yung bagong hired. Ipinapasok ng ibang lahi. So, nagulat din kami, bakit ngayon Pinoy na ulit? At ako lang yung sinabihan. Kaya nga sabi ng mga kasama ko, Perds, buti na lang ikaw sinabihan. Nagtataka siguro sila bakit hindi sila sinabihan, nakukuha ng tao. Nagulat sila na dyan na yung tao, dinala ko na, pinag-training ko na. And then, nung tinanong ng ibang lahi na laging kinakausap ni boss na magpasok ng tao, sabi niya sa akin, kailan mag-i-start yung nirepair mo, yung nirecommend mo. Kasi kung hindi yan makakapag-start, may ipapasok ako, sabi ng ibang lahi. Kaya sabi ng mga kasama ko, pambihira. Ayan na nga Perds yung nirecommend mo. Parang gusto pang sulutin. Kaya nga sabi ko nga po, hindi pwede ito ng Sir next week, Sir next month, or sa susunod na araw, hindi pwede. Kasi pag hindi natin to nakuha, itong position na to, mauunahan tayo ng ibang lahi. Kaya sana maunawaan nyo ako. Hindi nyo po maunawaan yung ibang sinasabi ko kasi may mga bagay kasi akong hindi masabi dito sa vlog. Which is kapag kausap ko na, kagaya na lang ni Angelo, nagulat din si Angelo. May ilan akong tinawagan pa ngayon bago kong ginawa tong vlog na to. 4 pa yung, 4 yung tinawagan ko. Lahat sila nagungulit, Sir, ako na lang. Nung after kong matawagan, hindi din sila makasagot kung tutuloy sila o hindi. So hindi nyo po maunawaan hanggat di ko kasi nakakausap ng personal eh. Hindi ko kasi masabi dito sa vlog. Kasi alam ko hindi lahat mauunawaan yung sasabihin ko. I know this is a hard decision. So I'm sorry kung hindi ko ma-explain dito. Kasi hindi lahat maunawaan yung sasabihin ko. Pero ang totoo po ay gusto ko lang talagang makatulong. Lalo na doon sa mga kababayan natin na may expired na ang working permit. So sana itong pinapupunta ko ngayon, sinabihan ko siya, i-update mo ako from time to time. Kung nakaalis ka na ng bahay, kung nakapag-empake ka na, kung nakasakay ka na ng eroplano, susunduin kita. Kung dito sa Abbotsford Airport or sa in Vancouver, susunduin kita. You can start right away. And then, ito na yung kwarto mo, naka-ready na. Papakita ko sa iyo yung kwarto, tutulungan na lang kita na maka-adjust dito sa trabaho. So, sabi ko nga, you don't need an interview.
Kasi pag sinabi kong mag-start ka na, you can start right away. Kahit hindi mo pa nakakita si boss, kahit hindi mo pa nakakausap si boss. Kasi sinabi naman sa akin ni boss, kung sino yung ipapasok mo, pagsimulain mo na. So, tinanong ko si boss, hindi mo na ba kailangan ma-interview? Hindi na, Ferds, ikaw nang bahala. Tinanong ko kung kailangan pa ng resume, hindi na daw. Basta kung inirepair ko daw, inirecommend ko, basta ginagaranti ko naman daw na hindi yung basta aalis pagkakuha ng working permit. Sabi ko, hindi na boss, sure to. So, yun, makakapag-start na po kagad. So, aalis lang kami at nangungulit na itong aking alaga. So, in-update ko lang kayo guys. Kasi, yun nga, ang dami kong tinawagan, kita nyo naman. Panoorin nyo na lang po yung mga nakaraan natin vlog para may idea kayo kung ano yung sinasabi ko kasi baka naguguluhan kayo. Ano ba ito sinasabi nyo, Perds? So, in-update ko lang kayo. Ito po is continuation ng nakaraang previous two vlogs natin para po may idea kayo. So, para, kasi yung iba naguguluhan for sure na, akala ko ba may na-hire na? So, ba't tumatawag ka ulit? So, yun nga po, may tinawagan uli ako ngayon lang. And sabi ko, pumunta na siya. So, ngayon, tatawagan ko uli siya bago ako umalis kasi titingin lang ako ng bass guitar dito sa, sa music store. And then, ititingin ko na rin ng damit itong aking anak na to. At parang nilalamig ginawin siya. So, alis na rin ako guys. So, balikan ko na lang kayo. At kami paalis lang. So update ko kayo kung sino ang nakuha kong dairy farm worker dito sa amin. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. Bye bye!